Hindi makita kung sino nagtanong. Hindi. Hindi mo makita. Dapat makita para mabasa ang comments. Kung mag-comment sila dyan, makikita mo yan sila dyan. I-stop mo muna. Magandang araw sa inyong lahat, mga kababayan. At narito tayo sa ating live dito sa FB upang ating talakayin itong mga pang-aalipusta nila sa ating sa aming pinakamamahal na Pastor Apollo Sikibuloy. Kung atin pong titingnan sa social media, sa mga taong nagsasalita ng mga kalapastanganan sa aming pinakamamahal na pastor. Itong mga ginagawa nila ay natural po itong mangyari. Sapagkat kung yung titingnan sa banal na kasulatan, ang lahat ng nilikha ng Ama sa langit, mga anghel na mababait. Ngunit, ayon sa banal na kasulatan, mayroong isang anghel na mayroong malaking tungkulin sa langit, si Lucifer. Palihim na inundermine niya ang Ama o inundermine niya ang Ama, ang Diyos sa langit. Sapagkat gusto niya na itaas ang kanyang trono higit pa sa trono ng Diyos. Kaya ang ginawa ni Lucifer, kinampanya niya ang mga anghel. At sa madaling salita, 1/3 ng mga anghel sa langit ay naniwala kay Lucifer. At nagkaroon ngayon ng malaking bakbakan doon sa langit. At natalo si Lucifer at ang kanyang mga kampon. Mababasa natin sa Revelation chapter 12. At itinapon sila dito sa lupa. Ito ngayon ang mga espiritu ng mga masasama. Dito sa kingdom, ang mga naninira po sa aming pinakamamahal na pastor, nagpaparatang ng mga kasinungalingan, dati kasamahan po namin yan. Meron po silang tinatawag na angelic spirit. Dinidependesahan din po nila ang trono ng Diyos sa langit. Ngunit dahil sa ambisyon na maging mas mataas pa ang kanyang trono kaysa trono sa langit, kaysa trono ng Diyos sa langit, si Lucifer ay naging tambalos-los at kinampanya niya ang mga anghel sa langit na kulang sa kaalaman. Ganon din itong mga nagsasalita ng laban sa aming malapasor. Kasamahan po namin yan noon, mga kapatid. Kasama namin yan na nagpaplano sa gawain ng Ama. Kasama namin yan na kumakain. Kasama namin nagtatawanan. Kasama namin ng mga nag-aawitan. Kasama namin sa mga prayer band. Kasama namin sa aming mga pagsamba. Ngunit may isa pong tao na pinasukan ni Lucifer. Ito'y banyaga sa ating bansa. Nakita po niya kung ano ang kingdom. Nagkaroon po siya ng interest na agawin ang bansang kaharian. At ngayon, ang taong ito ay nagpaalam sa aming pinakamamahal na pastor, Pastor Apollo Sikibuloy, na asawahin o mapangasawa ang isang naging abogado. Ang tawag namin abogaga. Pumasok ang abogagang ito sa kingdom
Nakapampers pa. Dala ng kanyang ama na tawag ko ay si Kapitan Ingo. So kinupkup ito ng aming mahal na pastor. Inaruga, minahal, binihisan, pinaeskwela, hindi po sa public na eskwelahan. Mula sa kanilang primary, doon po sa Davao City, doon sila pinaaral ng aming mahal na pastor sa SPIT. Hatid sundo po yan ng ibang mga worker. Ito ang unang kinampanya ni Lucifer na pumasok sa taong taga-ibang bansa na kasama namin noon. Itong taong ito, may plano palang maitim. Sapagkat itong pamilyang ito ni Tambalot ni Kapitan Ingo, may mga tungkulin din dito sa kingdom. Ngayon makikita ninyo mga kapatid at mga kaibigan at mga kababayan kung ano ang kanilang mga sinasabi. Inakusahan po ang aming mahal na pastor ng hindi totoo. Bago nakapasok ang mga ito sa kingdom, mas nauna po ako sa kanila. Sapagkat 37 years na po ako sa kingdom. Nakita ko po kung paano at gaano arugain ni pastor, mahalin ni pastor ang bawat isa sa amin mula sa bata hanggang sa matanda. Inalagaan po kami, inaruga po kami ng aming mahal na pastor. Tinuruan po kami ng aming mahal na pastor na mahalin ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Tinuruan po kami ng aming mahal na pastor na mahalin ang kapwa na gaya ng aming sarili. Tinuruan po kami ni pastor na maging law-abiding citizen. At ang mga kababaihan po dito sa amin ay gustong itayo ng aming mahal na pastor ang kanilang dignity. Sapagkat mga kapatid sa ibang bansa, pag nakikita at alam nila na Pilipina, masyadong mababa ang pananaw sa kanila ng mga panyaga o ng mga ibang tao. Kaya dito sa kingdom makikita po ninyo kung gaano at ano ang ginagawa ng kingdom sa pamamagitan ni pastor na mabigyan ng dignity ang mga kababaihan. Ang pag-aalaga po ng aming mahal na pastor sa bawat isa sa amin, babae man o lalaki, matanda man o bata o binata man, ay kaparehas po ng pag-aalaga ng sarili mong mata na hindi mo gustong mapuwing. Ngunit ano ba ang mga sinasabi ngayon nitong mga dati naming kasamahan na ngayon ay naging mga demonyo? Puros paninira, puros pagsasalita ng kalapastanganan sa aming mahal na pastor. Ang kanilang style ay ganito. Kapag babae, ni-rape. Kapag lalaki, inabuso. At ang mga taong ito, mga kapatid, ay lumayas dito sa kingdom. Nung lumayas ang mga ito sa kingdom, malaking halaga ng pera ang kanilang hinakot. At itong mga pamilya ni Kapitan Ingo, nagkaroon ng malalaking savings sa bangko. At nagkaroon ng mga kondominium. Saan nila kinuha ang perang yon? Di ba? Nagtatanong lang ako, di ba ninakaw ninyo dito sa kingdom? Pagkatapos pumunta kayo dyan sa bansang Amerika at doon ninyo inakusahan ang aming pinakamamahal na pastor. Alam ba ninyo mga kapatid, hayaan nyo ako na isabihin ko sa inyo kung gaano kami kamahal ni pastor dito sa kingdom. Grabe ang pagmamahal ng aming mahal sa amin dito. Gusto ni pastor magkaroon kami ng magandang pamumuhay, ng edukasyon, kaya nga pinaaral ang mga yan at kaming lahat. At magkaroon kami ng
kasaganaan sa buhay. Pero hindi ito pinangako sa amin ni Pastor. Nung pumasok kami sa kingdom at nagperma na maging worker, hindi kami pinangakuan ni Pastor ng anumang material at physical at financial. Isa lang ang pinangako sa amin ni Pastor, na kung kami susunod sa kalooban ng Ama, kami ay maliligtas. Ba't kalakip ng sinabi ng aming malapasuyon kung babasahin natin ang Biblia? Sabi ng Banal na Kasulatan, unahin ninyo ang kanyang kaharian at ang lahat ng bagay ay pawag idaragdag sa inyo. Mga kapatid at mga kaibigan at mga kababayan, naranasan po namin ang marangyang buhay dito sa loob ng kaharian na hindi may bibigay ni numan. Ito po ang buhay namin dito, mga kapatid. Sa umaga, kami po ay nananalangin. At pagkatapos ng kami ay manalangin, mga kapatid, magdasal, pupunta na kami doon sa aming miss hall. At doon kakain kami. At pagkatapos niyan, mayroon kami mga kaunting trabaho. Kung ang trabaho mo tigmap lang, yan lang ang trabaho mo maghapon. But sa bawat panahon na may kainan, nakaredy po ang aming mga pagkain. Sa gabi bago kami matulog, nananalangin kami, nagkakaroon kami ng devotional. At sinasabi ng aming mahal na Pastor sa amin, na bago kayo matulog, suriin ninyo ang inyong puso. Baka nakalabag kayo sa kalooban ng Ama sa love your neighbor. Kaya ganyan po kami dito, mga kapatid. Bago kami matulog, malinis ang aming buhay. Malinis kami sa harapan ng Diyos. Bukod sa ganon, kumpleto po kami dito lahat, mga kapatid. Kung kami ay nagkakaroon ng karamdaman, mayroon kaming medical department na tumitingin sa amin. Kung mayroon pa po kami mga problema na na-encounter, mayroon pong counselor. Kung nahaharap po kami, mga kapatid, sa mga panghihina, ay may nagbibigay sa amin ng comfort. Kung kami natutumba, nandyan ang napakahabang lubid ng aming mahal na pastor o napakahabang pasensya hanggang mayroon pang konting pag-asa doon sa aming puso. Mga kapatid at mga kababayan, bibigyan kami ng aming mahal na pastor ng pagkakataon na magbago. Sa lahat ng bagay, provided kami dito. Lahat. Mga personal hygiene, pagkain. Provided kami sa lahat ng pangangailangan. Sabon, shampoo, lotion, pabango, lahat. Kung hindi kami magbantay at pasukan kami ng spirito ng hoarding, after 3 months, pwede kaming makapagpatayo ng sari-sari store sa dami ng supply na binibigay sa amin ng aming pinakamamahal na Pastor. Kaya sa aming puso, mga kapatid, ngayon masakit sa aming kalooban ang ginagawa ng mga naging kasamahan namin ngayon na paninira sa aming mahal na Pastor. Nandiyan sari-sari ang kanilang mga akusisyon laban sa aming mahal na pastor. At ang lahat ng akusisyon na yan ay hindi po totoo yan. Wala kahit isa dyan. Kasama namin kayo nun, di ba? Ikaw, nakaparehas ni Goliath na hindi tuli. Binigyan kayo dito ng magandang buhay. Pero gusto pa ninyong nakawin ang kingdom. Kayong mga abogado, kayong mga yuks na nagtaksil at naninira sa aming mahal na pastor,
Di ba ang ganda ng buhay nyo dito? Yung tinirahan ninyo na building na pinatayo ni Pastor, kami nakatira doon noon. Ngunit nung dumating kayo dito sa kingdom, sa compound, kaming nakatira doon ng mga manggagawa, mga ministro, mga coordinators, binakit namin ang lugar na yon para patirahin kayo dahil ganun kami magmahal. Ganun si Pastor magmahal sa inyo. Eh wala pa nga kayong tinanim sa kingdom. Puno na kayo ng pribilehiyo. Mas nauna pa nga kayo na nagkaroon ng honorarium kaysa sa amin. Shopping kayo dito, shopping kayo doon. Almost every day, kinakain ninyo masasarap na pagkain. Dahil mahal kayo ng Ama sa pamamagitan ni Pastor. Pero anong ginawa ninyo? Mga wala kayong utang na loob. Kala nyo makakaligtas kayo sa judgment ng Ama? Kala nyo makakaligtas kayo niyan? Lahat ng ginawa yung pagbibigay ng sakit sa damdamin ng aming mahal na pastor, nararamdaman namin yun, hindi kayo makakaiwas. Sapagkat kung ano ang inyong itinanim, yun ang aanihin ninyo. Mag-aakusa pa kayo? Kagaya itong spokesperson ng US Embassy dito sa Manila, nag-akusa ka pa na may nirip si pastor na 11 years old. Kala ko edukado ka. Spokesperson ka naman ng Amerika. Nag-represent ka sa Amerika. You're stupid! Huwag niyong gamitin na makapangyarihan kayo. Ang caption ng aking vlog na ito ay ang Daniel chapter 2 verse 25. Ang sabi dito sa Daniel verse 2:45. Yamang iyong nakita na ang isang bato ay natibag sa bundok, hindi ng mga kamay at mutol ng mga bakal at ng tanso. Ang natibag sa bundok dito, wala iba kundi ang ating mahal na pastor. Itong mga bakal, itong mga putik, itong mga pilak, itong mga ginto, ay nagre-represent sa inyo. Baka itong ginto nagre-represent sa inyo sa bansang Amerika. Baka itong bakal, itong tanso, nagrepresent sa presidente ng ating Pilipinas na walang utang na loob. Tambalos-los kayo. Ikaw, Bongbong Marcos, di ba isinusuka ka ng mga mainstream media at ayaw mong magpa-interview doon? Dahil lalapastanghain ka doon, lulukuhin ka doon, gagaguhin ka doon, di ba? Sino ang kumupkup sa'yo? Isiminay! Nandun ako sa Okada nung the deep probe. Binigay ni Pastor sa'yo ang platform na yan. Sapagkat isinusuka ka ng dahil sa ama mo. Basahin mo anong record ng ama mo sa nakaraan. Ngayong araw na ito, anniversary ng 8th sa Revolusyon. Sa 8th sa Revolusyon, nandun din ako. Anong ginawa mo? Tinanggap ka doon, nilagyan ka ni pastor, pinagawang ka ni pastor ng sariling upuan na ikaw lang nakaupo hanggang ngayon nakapreserve. Di ba kumain ka rin doon? Pati na yung mga entourage mo, di ba kumain? Magkano ang halaga ng isang platong pagkain doon na sinerve ng Okada?
Magkano ang ginastos namin doon? Sa lahat ng lakad mo, saan ka man pumunta, sa Iloilo, kahit saan, sinundan ka ng isiminal. Hindi humingi ng kahit 5 duling si pastor. Wala kang utang na loob. Mga kababayan, ano ba ang tawag ninyo sa isang presidente natin na sinuportahan ng isiminay ni pastor ng Kingdom Nation kahit saan siya pumunta? 100 crew. Lahat ng kamera ng isiminay nakatutok sa iyo. Tapos ngayon, wag mong sabihin, hindi mo alam. Yung anak mo, pinapunta mo pa doon sa Davao, nakakain pa sa birthday ni pastor. Yung binibigay nyo sa mga taong bayan, sa mga Pilipino, ng mga purpose, hindi ninyo pira yan. Masakit sa loob namin, BBM! Huwag mong sabihin hindi mo alam. Huwag mong sabihin hindi alam. Hindi mo alam ang ginawa ni Tambaloslos. Huwag mong sabihin hindi mo alam ang ginawa ni Hontiveros. Huwag mong sabihin hindi mo alam ang ginawa ng Intisi. Ang Intisi under sa yung executive department. Pero no sounds ka. Mga kababayan, kung si pastor influential, ginanito ng ating presidente dito sa ating sariling bansa, sino kayo? Sino sa ating mamamayan ang hindi niya kayang gawin? Tingnan mo mga kabulastugan dito sa ating bansa ngayon. O hindi mo nga sinasagot yung sinabi ni PRRD na bangag ka, hindi mo nga sinasagot. Hinamon ka ni PRRD. Magpa-drug test kayo sa Lunita. Hindi kami takot mamatay, BBM. Hindi kami takot ang Tambaloslos. Hindi kami takot mamatay rin sa Hontiveros. BBM, sana iluwa mo yung kinain mo. Ang binayad namin sa Okada, ang tawag namin yan, blood money! Kung inaakusahan ninyo kami nagpalimos, sige na, pinalimos namin yun para ipakain sa iyo. Pati insurance mo. Mga kababayan, gumising tayo. Gumising tayo mga kababayan. Ganito ang kalagayan sa ating bansa ngayon. Ulitin ko. Kung si pastor influential, mayroong milyong-milyong mga tagasunod, ginanot pa ng administrasyong ito. Maaaring gawin sa inyo. February 25 ngayon, anniversary ng EDSA Revolution. Balikan natin kung ano ang ginawa ng ama ng taong ito. Sigaw ng napakarami. Maraming pinatay sa panahon mo, ng tatay mo. Grabe ka, kagrabe. Kala nyo malibre kayo dyan. Ito, hindi kayo malilibre dyan. May Diyos sa langit na tinitimbang ang lahat. Kayong mga congressman,
Yung vlogger ninyo, iniinsulto si pastor, di ba? Kayo mismo. Ikaw, tambalos-ulos. Tingnan mo ang mga sinabi mo. Pangiinsulto sa aming mahal na pastor. Dahil may 3 years kang kapangyarihan, pinairam ng tao. Tamang-tama sa iyo yung meaning ng PI. Yung ibang meaning. Anong ginawa niyo sa aming mahal na pastor? Ibig magsalita ka. May kinalaman ka ba o hindi o wala? Silent means yes. Alam niyo ba mga kababayan, maliwanag pa sa sikat ng araw na napakaliwanag ang ginawa ng administrasyong ito sa aming paglilingkod kay pastor. Dahan-dahan tinira nila ang isiminay. Binigyan kami ng kung ano-anong mga paratang. Gamit yung tambunting na sanglaan. Kala nyo, mananagumpay kayo. 3 years lang po ang kapangyarihan ninyo. Sa Mayo 2025, wala na kayo. Sino sa inyo sa congressman ang walang ninakaw sa kaba ng Pilipinas? Ipinakulong nga si Loren Badoy at si Ka Eric sa pagtatanong lang. Nagtatanong lang eh. Ako, nagtatanong din ako. Anong ginawa niyo sa Siminay? Pati yung last hearing sa Congress, anong ginawa ng 3 ahas na nasa sa Kongreso? Pati aming social media, Siminay, gusto nyong tanggalin. Pero ininsulto kayo. Tapos ngayon gusto pa ninyong ganituhin si pastor. Kaya tama pala yung sama pala yung aming commitment. My heart speaks, my mind is made up no matter what. If I die now, I die here doing the will of the Almighty Father. Kaming mga kingdom citizens, handa naming ialay ang aming buhay para kay pastor. Tumatayo kami, wala kami walang inaagrabyado si pastor. Tapos ginaganyan ninyo. Araw-araw na lang, may drone na nagsusurveillance sa amin. Kanina, may drone na nagsusurveillance sa amin. May video ako. Ikaw, Risa Ontiveros, yung mga witness mo. Alam namin ang record niyan dito. Alam namin ang record ni alias Jackson. Di ba alias Jackson, magkasama tayo? Pati nga aso gusto mong ripin eh. Ikaw alias David. Di ba yung binta ng pagtitinda mo, ibinayad mo sa prostitute? Itong alias rin, hindi ko masyadong kilala ito. Pero kailan ka nakapasok sa kingdom? Tapos inakusa mo pa si PRRD pagkatapos si BP Sara? Kailan ka umalis sa Glory Mountain? Ay pumunta si PRRD doon sa Glory Mountain 2023. Tapos akusahan mo pa ng ganyan.
Kala nyo libre. Sige, congressman, congresswoman, sino sa inyo ang hindi nagnakaw ng kahit piso dito sa kaban ng yaman ng Pilipino? Ang witness, ang dalawa ninyong mata at ang konsensya ninyo. Madaling sabihin na wala. Of course. Sino nga amin? Ugali na ng typical na Pilipino yan. Oh, may istorya nga. Ewan kung gaano katututo. Sabi ng taong nawawala ng kalabaw, ninakaw mo ang kalabaw ko. Sabi ng taong nagnakaw, hindi ako nagnakaw ng kalabaw mo. Ang ninakaw ko, lubid. Pero hindi ko alam, may kalabaw pala sa dulo. Mangyayari itong nakalagay sa nakalagay sa Bible. Nakalagay ito, hindi ito pwedeng hindi mangyari. Ulitin ko, yamang yung nakita na ang isang bato ay natibag sa bundok, hindi ng mga kamay, at pumutol ng mga bakal, ng tanso, ng putik, ng pilak, ng ginto, ipinaalam sa dakilang Diyos, ng dakilang Diyos, sa hari, kung ano ang mangyayari sa haharapin. Ang panaginip ay tunay at ang pagkakaaninaw niyaon tapat. Ang bato dyan na natibag sa bundok na walang buhay ay si Pastor Apollo Sikibuloy, the appointed son of God. Kayong lahat ang nire-represent nitong bakal, tanso, putik, pilak. Binabangga ninyo ngayon. Ang sabi ng salita ng Ama, ang babangga, madudurog. Ngunit ang babanggain, mapupulbos. Ang ministry ng aming mahal na pastor, mga kapatid, may judgment. Ang itinuro sa amin ni Pastor, puro kabutihan. Nakita ko kung gaano magmahal si Pastor. One day, doon sa Davao City, nagbisita kami sa libingan ng nanay ni Pastor. Nakasakay ako ng motor, nakasunod kay Pastor. Biglang hinintuan ni Pastor ang mga batang gusgusin. Pagkatapos sinabi niya na bibigyan ko ng pamasko. Pinabalik ako ni Pastor doon sa lugar na yon. Dala ang around 25,000 at pinamigay doon sa mga bata sa MAA. Dahil hindi matiis ni Pastor na ang bata ay magutom. Dahil naranasan ni Pastor nung bata pa siya na nagugutom dahil wala silang pagkain. Kaya ang gusto ni Pastor, hindi na maranasan pa ng tao, ng mga bata ang kanyang naranasan. Kaya ganyan ang pagmamahal ni Pastor sa mga bata. Kita ninyo pag birthday ni Pastor. Buong sanlibutan, pinakakain ni Pastor ang mga bata. Diyan sa bansang Amerika, kinikilala nating mayamang bansa. Pero di ba sa Appalachian, Amerika yan. Di ba binigyan sila ni Pastor ng library, pinakain? Tapos gaganon ninyo pa si Pastor. Yung lahat ng pinupunas niyo kay Pastor, hindi si Pastor yan. Kasi si Pastor nagtanong sa Ama, Ama, paano ko makikilala ang aking mga kaharap? Tao lang ako. Ang sabi ng Ama kay Pastor, kung paano kang nakikilala nila, sila yon. Kung kilala ka nilang anak ko rin sila. Pero kung nakilala ka nilang masama ka, hindi ikaw yon. Kaya kayong mga nag-akusa sa aming mahal na pastor na si Pastor Reyes, kayo yon! Kayong nag-akusa kay Pastor ng sari-saring mga kademonyuhan, kayo yon!
Alam ninyo, alam ng utak ninyo. Ginigipit niyo si pastor. Ginipit ng ayon sa mapagkakatiwalaang sources, sinabi ng aming mahal na pastor. Ginigipit siya ng bansang Amerika, ginigipit siya ng administrasyong ito, ginigipit siya ng Kongreso, ginigipit siya ng Senado. Wala na kaming mapuntahan. Pero kala nyo nakaisa na kayo. Ang sabi ng salita ng Ama, my help cometh from the Lord. Ang help po ni pastor, ang help ng Kingdom Nation ay ang Ama sa langit. Babalansihin ng Ama lahat yan kung anong ginawa ninyo sa aming mahal na pastor. Whether you like it or not, hindi ako nananakot. 37 years na ako kasama ni pastor. Nakita ko ang lahat ng mga umalipusta sa aming mahal na pastor. May sentensyang nangyari. Ano ang sabi ng Ama? Ano ang sabi ng anghel? Ano ang sinabi kay pastor? Ang kaaway mo, kaaway ng anghel. Ang kaibigan mo, kaibigan ng anghel. Nakita po ng dalawa kong mata, mga kapatid, ang lahat ng umalipos sa aming mahal na pastor. Judgment dumating sa kanila. Simple na lang para documented na alam ninyo. Mamaya, isit nyo pagkatapos nito sa YouTube, yung Davao Massacre na si Pugoy. Yung pastor noon, papangalanan ko, si Mr. Castillo, pastor ng Assemblies of God sa Davao City. Grabe yung pang-insulto sa aming mahal na pastor yan. May radio break si pastor na 1 oras nung sa radio station. Si Mr. Castillo, 5 to 6 ang programa niya sa umaga. Si pastor 6 to 7. Pagdating ni pastor sa stasyon, nandoon yan sa loob ng announcers booth si Mr. Castillo. At bigla ba niya man ang sinabi, Kibuloy! Naniniwala ako, anointed ka. Tagalogin ko na lang. Pero Bisaya pagkasabi. Ang inanoint sa iyo, lana ng Diyos, lana ng nyog na mabaho. Pagkatapos niya, si pastor nang pumasok sa announcers booth. Pag-upo lang ni pastor, sinabi niya ganito, Mr. Castillo, kung ako'y hindi anointed, walang mangyari sa iyo. Pero kung ako anointed, magbilang ka ng araw. Few days later, dahil anniversary nila, nag-jail ministry sila sa kulungan sa doon sa Davao. Panoorin na lang ninyo yung Davao Massacre na Pugoy. Yan si Mr. Castillo. Akusan sa aming mahal na pastor. Na si pastor rapist. Alam man niyo kung anong totoo? Siya pala ang rapist eh. Kasi bago ni-rape ng mga bilanggo, yung kasamahan nila, pati yung Australiana, siya muna ang pinauna doon sa iba na mag-rape. Pagkatapos, inirape na ng mga bilanggo yun. Namatay pa yung isang Australiana. Ako mismo rin nagtanong kay Pastor, Pastor, bakit hindi pa namatay ang taong yan? Sabi ni Pastor, may babayaran pa yan. Kasi kung namatay na yan, wala na siyang dadamdamin pa dito sa lupa. Pero every day, habang buhay siya, natutortured ang utak niya.
Hindi pa rin tumigil, nagpatuloy pa. Sa Bisaya, kiang yan. Nag-drive yan ng sasakyan yung Willys Jeep. Natumba ang sasakyan. Diyan sa may flyover sa Buhangin, sa Bahada. Natumbahan ang kanyang paa, kaya nakiang yan. Ang dami na po nang nakitang ng dalawa kong mata na umalipusta naglapastangan sa aming mahal na pastor. Na matagal man umadali, hinulugan sila ng judgment ng langit, mga kapatid. Sapagkat ang ministry ni pastor may judgment. Ginigipit nyo kami ngayon. Parang sa panahon ni Moses, nung nakalaya ng mga bansang Israel ng mga Israelita sa pagpapahirap ni Paraon na simbolo ni Lucifer. 400 years inalipin sila. Inapi. Ngunit sa milagro ng Ama, nakalaya. Pero hinabol pa rin ng mga mababangis na sundalo ni Paraon ang mga Israelites. Wala nang mapuntahan ang mga Israelite na pinangunahan ni Moses. Bundok sa right side, bundok sa left side, dagat na mapula sa harapan. Mga mababangis na sundalo ni Paraon ang nasa likuran. Sa makataong pag-iisip, sa makataong pananaw, wala nang way out pa. Pero dahil may Diyos si Moses, sa pamamagitan ng tungkod ni Moses, gumawa ang Ama ng milagro, ng dagat na mapula ay nahawi at silang lahat ay nakatawid at hinabol silang lahat ng mga mababangis na mga sundalo ni Paraon. Ano ba nangyari sa mga sundalo ni Paraon? Nalunod lahat. Sino nag-utos kay Paraon sa mga sundalo? Di ba si Paraon? Hindi ko sinasabing uutosan. Hindi ko sinasabi ito. Iyang kapulisan. Di ba nagpahayag na sila? Anong pahayag nila? Akala ko ang lakas ng intel ninyo. Ang laki ng intel pan ninyo, di ba? Pero hindi nyo na-monitor na may threat sa aming mahal na pastor. Tapos sasabihin pa ninyo, isi-secure nyo ngayon si pastor. Pagkatapos, isi-serve ninyo ang supwena galing sa Kongreso. Sino nag-utos sa mga sundalo ni Paraon? Si Paraon. Sinong uutos sa inyo? Ang inyong commander-in-chief ba? Si Tambalos-Los ba? Gawin ninyo! Kung paanong nalunod sa tubig ang mga humabol sa mga anak ng Diyos, sa mga Israelita, subukan ninyo. Hindi kami nananakot. Hindi kami gagawa ng karahasan. Maninindigan lang kami. Handa kaming mamatay. Handa kaming magpadanak ng dugo para idipinsa namin ang isang taong matuwid na walang iba kundi si Pastor Apollo Kibuloy na ngayon ay pinapaid ninyo ang lahat ng hindi totoo. 37 years ako kasama ni Pastor. Nakita ko ang pagmamahal ni Pastor. Nadama ko ang pagmamahal ng Pastor. Mas nadama ko nga ang tunay na pagmamahal ni Pastor kaysa sarili kong ama. Tapos gaganyan ninyo si Pastor. Kingdom citizens, sons and daughters of the Almighty Father. Gawin natin ang unang kapahayagan kay Pastor sa Imperial Hotel. Strive to rhyme for unity.
kingdom citizens all over the world, magkaisa tayong lahat. Ipadinig natin sa buong mundo, sa bansang ito, ang ating mga hinaing. Ikaw BBM. Ulitin ko ha, kumain ka sa binayaran namin sa Okada Hotel. Pati mga entourage mo. Sinecured ka pa namin doon, nagdupa-dupa pa kami doon para proteksyonan ka. Pinagawang ka pa ni Pastor ng sariling bangko. Hanggang ngayon nakapreserve. Anong tawag niyan sa'yo? Kaya yung tama, ang panawagan ni Baste, Mayor ng Davao City, BBM, resign! Bansang Pilipinas, pinangakuan tayo, 20 ang presyo ng bigas. O 20 nga! 20 na lang ang kulang para maging 80. Binubulgar ni Maharlika, ayaw ko kung totoo yan. Hindi ko sinasabing totoo ang binubulgar ni Maharlika. Pero kayo nakakaalam. Kayo nakakaalam? Kung totoong every Tuesday, Friday, kung totoo ito, nagtatanong lang ako, totoo ba ito na every Tuesday at Friday, nagkakaroon kayo ng 6 orgies dyan sa Malacanang at drug session? Nagtatanong lang ako. Hindi ko kayo naakusa. Nagtatanong. Bakit hindi kayo makasagot? Magsagot kayo. Sarap ng kinakain nyo dyan, lobster. Insamada ang kalaban. Steak. Hindi nyo pera yan. Pera namin yan. Pera ng taong bayan. Ang taxes ng taong bayan yan. Mga kababayan, magkaisa po tayo. Naidalangin ang milagro ng ating dakilang Ama sa bansang ito. Ang national anthem ng bansang ito, mga kapatid, ay napakaganda. Isang bansang lupang hinirang ng Diyos ang bansang ito. Ngunit ngayon ganito ang dinaranasan, pero huwag kayong mag-alala. Sapagkat may pangako ang Ama sa aming pinakamamahal na pastor kung ano ang mangyari sa bansang ito. Hindi kahit kailanman magtagumpay ang kasamaan. Hindi kahit kailanman magtagumpay ang masasama at maitim na plano. Ang pinangako ng aming mahal na pastor, ng Ama sa aming mahal na pastor, no weapons formed against you shall prosper. Walang sandata na ginawa laban sa iyo na magtagumpay. Mga kapulisan, nagsabi naman pala kayo na kayo ang mag-serve ng supina sa aming mahal na pastor. At kung hindi dadalo si pastor, inyong bibigyan ng warrant of arrest. Huwag kayong kung buhay pa si President Ramos, sisigaw. Anong isisigaw ni President Ramos sa araw na ito, anibersaryo? Mr. President, enough is enough. Your time is up.
Hindi naman tayo dapat sigurong pumunta sa EDSA. Ngunit mga kababayan, magkaisa tayo. Sa administrasyon lang ito, mga kapatid. Mula nung nakalaya tayo sa kamay ng mga Amerikano, ang daming presidenteng damaan. Ito ang administrasyong ito, kayo na bahala kung magsabi. Ginagawa ninyo Kung totoo yung ginagawa ninyo, kung totoo hindi ako nag-akusan totoo. Kung totoo na every Tuesday, Friday, nag-6 orgies kayo dyan at drug session, nilapastanganan nyo ang palasyong yan. Hindi natutulog ang Diyos. Hindi natutulog ang Diyos. Kayong mga nag-akusa sa aming mga pastor, naku, alam niyo lahat ng sinabi niyo, hindi totoo yan Kayo mismo alam niyo hindi totoo yan. Alam niyo, di ba? Alam niyo na grabe ang pagmamahal ni Pastor sa atin. Ikaw sneakhead. Di ba dinampot ka na lang ni Pastor doon sa Singapore? Ako yung inutusan. Pinatira ka namin sa room ng mga ministro. Tapos, ako pa ang sumama sa iyo para mag-attend ng youth camp. Akala namin, okay ka. Pero, naalala ko, ito yung sinabi mo sa akin na sindikato ka man talaga sa bansa ninyo. Gumagawa ka ng mga peking dokumento. Gumagawa ka ng mga peking passport. Dahil magaling ka sa computer. Di ba ikaw rin nagsabi sa akin, di ba gumawa ka ng aming email ad? Di ba tinanong din kita, nababasa mo ba lahat ng aming mga email? Sabi mo, oo. Nagtiwala kami sa iyo. Kala mo makaligtas ka. Nagdupa-dupa ka pa dyan sa nilapastanganan ninyo na house of worship dyan sa Banay, California. Nagdupa-dupa ka pa dyan. Pati mga kasamahan mo. Kala ninyo, nakaalas kayo. Nasa amin ang huling halakhak. May Diyos kami sa langit, ang aming Panginoong Jesucristo na Ama namin na nagpadala kay Pastor na nagsabing, no weapons formed against you shall prosper. Ang kalaban mo, kalaban ng anghel na ipinadala ko at ang kaibigan mo ay kaibigan ng anghel na ipinadala ko. Kumukulo talaga ang dugo ko. Di ba sa panahon ng tatay mo, kinuha ang lahat ng mga kalayaan ng pagpamamahayag, malayang pamamahayag. Ngayon, inuna nyo sa amin. O kayo rin ng mga Mr. Media. Sa panahon po ni PRRD, ang iingay ninyo. Pero hindi kayo binakialaman ni PRRD. Sa panahon ngayon, bakit tahimik kayo? Bakit? Kayo mga Mr. Media, sa police statement ni Pastor, bakit hindi ninyo makot yung sinabi ni Pastor about sa 6 orgies dyan sa Malacanang? Takot kayo, di ba? Tinatanong ko kayo. Baka nandiyan kayo dahil pambigas lang ninyo yan. Kami dito sa SMNI o ang SMNI, hindi pambigas.
Ito ang totoong boses ng bayan. Kita niyo mga balita namin, puro pag-promote sa gobyerno. Kayong mga Mr. Media, anong balita ninyo? Umagang-umaga ang balita ninyo, pinatay, hinold up, ni-rape. Ang mga drama ninyo, puros mga pangangalunya, puros mga makademonyo. Huwag niyo sabihin na binayaran kayo. Nagtatanong lang ako. Hindi ko sinasabi na binayaran kayo. Nagtatanong lang ako. Kayong mga reporter, mababasa namin sa social media, sasabihin pa niyo sa aming mga pastor na walang itlog. Baka kayong walang itlog. Baka ang itlog niyo mga puti. Markahan ninyo. Matagal man o madali, ihuhulog ng aming dakilang Ama, ang aming Panginoong Hesukristo na lumikha ng lahat ng bagay, ang hustisya sa aming mga pastor. Pati kayo mga vlogger, pati ikaw Banat Bay, sarcastic. Sarcastic ka, di ba? Totoo ba yan? Hindi. Tingnan mo kung anong ginagawa mo sa iyong vlog. Pang-insulto kay pastor. Sabi ng Bible, lahat ng lumabas sa iyong bibig ay pagsusulit mo pagdating ng araw. Mga vlogger, na pabor sa katotohanan, pabor sa tama, walang pinapanigan, hindi nagpapabayad, tuloy. Kayo namang nagpapabayad, tuloy! Ang mga vlogger dyan, no, yung lagi na lang sinisira si pastor. Sige, tuloy lang. Tuloy. Gawin ninyo. Wala naman kami ibang saklolo kundi ang Diyos namin, ang Ama namin, si Jesus Christ. Mga kababayan, bansang Pilipinas, February 25 ngayon, EDSA Revolution Anniversary. Paggunita sa 20 taon ng pamamahala na ang daming namatay. Sigaw, di ba sigaw yan ng mga leftist? Na ang daming mga pinatay. Huwag na tayong papayag na alipinin po tayo uli. Hindi tayo marahas, magkaisa tayo, dumalangin, at hingiin sa Diyos ng langit na walang iba kundi si Jesus Christ. Mayroon dito, si Charlie White, tapos na ang kalokohan ni Kibuloy Buebo. Ilang araw na lang, lulusubin na kayo. Do it! Do it! Huwag mo kaming tatakutin. Do it! Hindi kami nagtatago. Itingnan mo yung profile mo, wala kang picture, ikaw Charlie White. Ako nandyan, kitang-kita mo. Hindi kami nagtatago sa Peking account. Mga kababayan, dito na lamang po muna. Ito, i-challenge natin to si Charlie White. Tapos na daw ang kalukuhan ni Kibuloy Buebo, ilang araw na lang, lulusubin na kayo. Gawin ninyo! Gawin ninyo!
Huwag daw isama ang bansang Pilipinas. Bakit nasaan ka? Huwag mong sabihin binayaran ka rin. Binayaran ka ba? Tatanong lang. Itong verse, mga kapatid, itong caption kong ito, na Daniel 2:45. Subaybayan ninyo ito. Dahil ang ministry ni Pastor may covenant, may judgment. Kingdom citizens, sons and daughters of the Almighty Father sa buong mundo. Luzon, Visayas at Mindanao. Tatayo tayong matibay, tatayo tayo hanggang may hininga. Idipinsa natin ang appointed son ng ating dakilang ama, ang ating pinakamamahal na pastor, Pastor Apollo C. Quiboloy.